live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Dahil araw po ng Lunes ngayon, good morning, it's time to rise and shine. Lunes po mga kababayan, mga kasambahay, atin pong mga panauhin sa lahat ng iba't ibang dako ng atin po namang bansa at ganoon din sa iba't ibang bansa. Saan man kayo naroroon, start your day right. At huwag po tayo makakalimot na una sa lahat ay magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. At tayo po ay sama-sama din naman ngayong sasaklolo sa ating mga kapwa-tao dyan po sa lugar ng Argao sa Cebu. At naroon po ang ating mga kapatid mula sa MCGI. Ilan po sa kanila ay makakasama natin upang tayo po ay tulong-tulong naman na sumaklolo sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Nandun ang ating representative sa Argao, Cebu, si Brother Reynove Pareha. Brother Reynove, good morning sa inyo dyan. Rise and shine. Magandang umaga po kuya at sa ating mga kasambahay. Rise and shine. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito. Ngayon ay narito po tayo sa Kunalom Elementary School, Argao. Kasama po natin ang mga kapatid mula sa MCGI Talisay, Karkar at Dalagit Chapter. Kuya, narito po tayo upang magbigay ng kaunting tulong para sa ating mga kababayan sa lugar na ito. Kaya naman, kasama ang iilan po nating mga kapatid, ay nagpapasalamat po sa Diyos at nakarating kami ng ligtas sa kabila ng mahirap ang daanan upang makarating sa malayong dakong ito sa probinsya ng Cebu. At sa mabuting pagkakataon na palagi niyang pinagkakaloob sa atin na makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Muli, milyong salamat po sa Diyos. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Reynove, at sa inyo pong lahat dyan sa ating mga kapatid na nariyan ngayon mula sa MCGI. Salamat po sa patuloy na partisipasyon. Tayo ay maging maliit na kasangkapang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino po sa ating mga kababayan dyan ang atin namang sasaklolohan. Salamat po. Keep on shining and keep on caring. At bago po tayo magpatuloy, ngayong umaga naman ay isang lutuin o isang potahe po ang ibabahagi naman sa atin. Ang tawag po dito ay seafood marinara. Kung paano ito inihahanda, panoorin niyo po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Ako nga pala si Van Lloyd. Good morning mga kasangbahay. Ako naman si Paul. Grabe Van, excited ako ngayong umaga. Ako din, nagugutom na. Na-excite na rin pala. Paul, ano ba ang ka-excite ngayong umaga? Ngayong umaga kasi ay magluluto ako ng isang specialty dish ko. Pasta. Pasta? Pasta ako bahala! Dali lang, baka spaghetti at carbonara yan kasi kakagaling ko lang sa birthday kagabi. Yan yung kinain ko. Hindi. Ang lulutuin natin ngayong araw ay seafood marinara pasta. Marinara? Ano yan? Ala? Oh. Tan 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 tan. Marinara! Aha! Let's cook it right! Ang ingredients natin ngayon ay ang mga sumusunod. Salt, pepper, thyme and basil, parmesan cheese, shrimp, squid, mussels or tahong, linguine pasta, garlic, onions, tomatoes, olive oil, tomato sauce, tomato paste, lemon, oregano powder, at pork broth cube. Ang
Ang first step natin ay magpakulo ng tubig at lutuin ang ating linguine pasta sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. At ngayon, i-prepare natin ang ating marinara sauce. Maglagay ng 2 tablespoon ng olive oil. Hintayin hanggang uminit. Maglagay ng bawang. Isunod na rin ang sibuyas. Halu-haluin hanggang maging golden brown ang ating bawang. Of course, hindi mawawalang kamatis dahil ito ang ating main ingredient para sa ating marinara sauce. Ilagay na natin ngayon ang tomato sauce. Tomato paste. Isunod natin ang oregano. Pork broth cube. Pagkatapos nitong kumulo, ilagay na natin ang tahong. Takpan upang mabilis na maluto ang tahong. At ngayon, ihalo natin ang pusit at hipon. Ihalo ang thyme at basil leaves. Lagyan ng konting asin, paminta, at lemon. Muling takpan at hayaang maluto ang tahong at ang ating hipon. Hintayin natin na lumambot ang mga ito. Mga kasambahay, isang fun fact lang muna. Alam niyo ba na ang tahong ay tinatawag din nilang superfood? Mamaya, sabihin ko sa inyo bakit. Ayan, mga kasangbahay, luto na ang ating seafood marinara pasta. Boban, ituloy mo na yung fun facts mo kanina. Ayan, so bakit nga ba tinawag na superfood ang tahong? Unang-una sa lahat ay mataas ang omega-3 fats na mahalaga para sa ating puso at sa ating utak. Meron din itong calcium para sa ating bone strength, zinc at selenium para sa pag-boost ng strong immune system, at hindi lang yan, Paul. Meron pa? Meron pa! Nakakatulong din ito sa ating muscle development. Mayaman din ito sa vitamin A, B12 na kailangan upang makatulong sa ating mga mata at sa ating mga mala. Kaya, superfood talaga. Napakadami palang benefits yan. Dami, Paul. Grabe, sulit na sulit. Mga kasangbahay, laging tatandaan, para laging maging maayos ang ating pagluluto, gawin natin lagi ng may pag-ibig. Ayan mga kasangbahay, huwag natin kalilimutan, bago kumain, manalangin. Tara, kaya na tayo ba? Let's go! Alam nyo ba na mayroong hayop na kayang i-postpone ang kanyang pagbubuntis kung kailan nito gusto? Anong hayop kaya yan? Panoorin po natin dito sa ating Wonders of Creation. Sa karaniwang kaalaman, ang konsepto ng pagliban o pagpupuspon ng pagbubuntis ay isang sci-fi or science fiction na senaryo. Hindi mangyayari sa tao. Ngunit alam ba ninyo na ang fenomeno na ito ay karaniwan na sa mga mammals, earliest observed by biologists since 1850s. Pag-usapan natin ang isa, ang mga armadillo. Ang tawag sa mga hayop na ito na armadillo has its etymology in Spanish na naglalarawan sa kanilang shell na gawa sa mga buto o bones, literally translate to little armored ones, at sila ay kabilang sa iilang mga hayop na nakakapag-delay ng kanilang pregnancy o yung tinatawag ng mga eksperto na embryonic diapause, na ang main purpose ay ang tamang timing ng pag-aalaga ng mga supling. Nangyayari itong diapause na pagkatapos magtalik ng pares na hayop, ang nabuong embryo ay hindi muna ma-attach sa uterus para magpatuloy ang pagbubuntis until the female decides the perfect time to pursue it. Ang pangunahing advantage ng pag-antala ay para magkaroon ng separation ang pagmimate at pagbubuntis, at may dalawang pamamaraan na recorded ng mga expert ang mga hayop na ito. Una ay nagtatalik agad ang pares pagkapanganak ng babae para may reserve embryo kung sakaling may masamang mangyari sa newly born pups, meaning kung namatay ang newborn, ma-attach na yung reserve embryo sa uterus at mabubuntis
magbubuntis na naman ang babae. Ikalawa ay ang pagpupos muna ng pagbubuntis until the time is right. Tatimingin ng babae na sakto ang season or environmental condition kung kailan maipanganganak ang mga youngs. Hindi lang naman sa mga mammals ang pangyayaring ito, kasama rin ang close relative ng armadillo na anteaters, ang mga bears din, mga seals, rodents, kangaroos, at ang known na may pinakamahaba na diapause sa more than 130 species ng mammals, ang mga wallaby. Sino bang mag-aakala na hindi lang pala ang armadillo, kundi normal na usapin ang pag-aantala ng pagbubuntis sa animal kingdom, a unique survival feature of some animals to ensure survival of the next generation of their own species. Tunay ngang napakalayo ng ating common na kaalaman sa kaalamang pang-eksperto. Paano pa kaya sa kaalaman at karunungan ng ating dakilang manilikha? Kaya sa patuloy nating pag-aaral at pag-uusisa, patuloy din tayong mamangha sa mga wonders of creations. Napapansin niyo ba na medyo hindi pantay ang inyong mga tindig o yung posture, ano? Sabi po nila, baka meron kayong scoliosis. Ano ba itong scoliosis? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Parang hindi pantay ang balikat mo. Baka may scoliosis ka. Pero ano nga ba ang scoliosis? Ang scoliosis ay nagdudulot ng patagilid na pagkurba ng backbone o gulugod. Karaniwang nakakurba ang ating gulugod ng paharap o palikod. Pero kapag may scoliosis, patagilid na hugis C o S ang pagkakurba ng gulugod. May 3 uri ng scoliosis. Ang idiopathic scoliosis ang pinakakaraniwan. Hindi pa alam ang sanhi nito, pero may mga research na maaaring ito ay namamana. Congenital scoliosis. Ito ay bihira lamang at nangyayari kapag hindi maayos na nabuo ang backbone habang nabubuo pa lamang ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Ang pangatlong uri ay ang neuromuscular scoliosis na dulot ng problema sa muscles at nerves na sumusuporta sa backbone. Ilan sa mga sintomas at senyales na mayroong scoliosis ang isang tao ay ang pagsakit ng likod, hirap sa pagtayo ng tuwid, paghina ng core muscle, pagsakit, pamamanhid o panghihina ng binti, hindi pantay na balikat at shoulder blades, hindi pantay na bewang at balakang, palaging nakahilig sa isang panig, at hindi pantay na haba ng binti. Wala pang gamot para sa scoliosis, pero may mga paraan para maibsan ang mga sintomas nito, tulad ng pag-monitor sa kurba ng backbone, pagbibigay ng pain reliever ng mga doktor kung kailangan, pag-exercise, pagsuot ng brace para masuportahan ang backbone, at kung kinakailangan ay surgery. Kung mauobserbahan ang mga sintomas ng scoliosis, mas makabubuti kung kukonsulta sa doktor. Now you know! Balikan na po natin ang ating mga kapatid naman mula sa MCGI Aragao Cebu Chapter. Alamin po natin sino po ang ating namang sama-samang sasaklolohan doon. Naroon po si Sister Irish Madelo. Nagbabalik Sis Irish. Good morning once again. Rise and shine. Yes po kuya, nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Kunalom, Aragao, Cebu. At unang-una nagpapasalamat po tayo sa Diyos at nakarating po tayo dito sa kanilang lugar ng ligtas. Kuya, magbibigay po tayo ng kaunting tulong sa Kunalom Elementary School. Para po sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ito. Ang amang problema dito sa eskwelahan, tubig yun namin kay ang mga bata nita mag-CR sila, ang madamis, then mainom noon, ang uban nagdala, pero ang importante kita, lahat na madamit sa CRs. Yan, ilugot na naman sa anong talan, ang mga pictures ko, din bakit sila naman.
So, mo na sa ka-problema. Labi na namin mga bisita, like itong nari mo dire, nag-medical mission, natalos taon mo, tuloy kayo, hindi kakaligo. So, mo na siya ang problema kita mo is tubig. Ito, problema kayo sa iskuyahan ni Alan. Ang kasanod, ay kanang brand na gani na blue. Oo, yun na sa siya, ang tulungan ng tangke. Sa pagkakaroon kaya mga bata, magkalas na silang, ito sa ibang kaya wala man yun siya agas. Maagas, then kotlo naman po dito kayo, nabi na yung mga garit, mga balay-balay. So, di yun diretso sa eskwelahan ba? Yun dito po, yung diretso sa eskwelahan, kaya wala nag-teacher, tingwa. Kung kinalan din ka na mo nga na coast or tangke na mag-unsa man kung naaming host, magkuha ng source dito niya na host na mag-andas para wala kapunduhan. Sasayang po ang tubig. So, maenta po mga makakuan ba, makapundusan po na tangke na space. Wala dyan budget kaya ang barangay pag wala po may budget. Okay na ikatabang dyan sa eskwelahan kung mabutangan mi o tangking, dahil mapuanan may bus, makakuha ng tubig first sa ibabaw. At kuya, kasama nga natin ngayon ang iilang mga guro at mga magulang dito sa Kunalom Elementary School. Nandito din po ang kanilang principal at ang ilang mga barangay officials. Makakapanayam natin kuya si Ma'am Julieta Sardido. Ma'am Julieta, sir, magandang umaga po sa inyong lahat, sa atin. Ma'am Julieta, mga ilang taon nyo na pong tinitiis na wala po tayong tubig dito. Ano po yung paraan ng pag-iimbak natin, ma'am? Ma'am, mga 9 years na po ang wala na po kaming tubig dito sa school namin. Tapos yung mga namin mga teachers at saka mga estudyante namin ay nagtitiis po sila na mag-igib para po magamit nila sa CR. So ako po taos-pusong nagpasalamat sa MCGI nga may proyekto po kayong ibinigay sa school namin at lalo na po nagpasalamat ako sa ating Panginoon sa proyekto po nga dumating din sa paaralan namin po. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat din po, ma'am. Bali, sinabi niyo po, ma'am, nag-iigib ang ating mga teachers at mga estudyante. Mga estudyante lang po ang nag-igib po para sa kanilang sa CR po para magamit nila. Then wala po kaming meron po kaming source of water, then wala kaming magamit na hose at saka tangke. So yun po, nagpasalamat po kami sa MCGI na may proyekto po nga ibinigay sa amin. Bali, ma'am, pag nag-iigib yung mga estudyante natin, ilang minuto ang inaabot? Saan po sila banda nag-iigib? Kaya malapit lang po, doon lang po sa ibabaw. O 10 minutes lang po or 9 ana. Pero struggle ba yun pag umuulan, Hindi mga po. ganun? Okay lang naman, safe lang naman. Safe lang naman po. Oo. Bali, ma'am, gaano po ba kahalaga sa paaralan, sa isang paaralan din, ma'am, no? Alam natin na masasagot din ito ng ating principal. Ma'am, gaano po kahalaga na mayroon tayong maayos o mayroon tayong supply mismo ng tubig dito? Gaano ito ka-importante po kaya? Mas importante po dahil yung mga bata namin hindi na mahirapan mag-igib ng tubig. Meron na kaming tubig na magamit sa school. Like pag mainit, kami ng mga tanim namin, wala kaming dilig. Then sa CR, importante talaga pag magluto kami, meron kaming pag magluluto kami dito, wala kaming magamit. So ngayon, mas mahalaga na talagang may tangke kami at saka may hose na ibinigay ng MCGI dahil yun, malaki ng tulong sa amin yun. Salamat sa Diyos, ma'am. Kami din po ay masaya at nakarating kami dito sa inyong lugar, no, kuya? Medyo challenge po yung pagpunta natin dito dahil nga talagang yung daanan, no, nasa gitna tayo ng bundok, ma'am, ano? Yes, ma'am. Oo, kaya salamat naman sa Diyos at nakarating kami dito ng ligtas at mapayapa. At ngayon, ma'am Julieta, sir, at sa ating mga parents and barangay officials,
officials, nandito na po ang ipinagkaloob ng MCG sa pagtutulong-tulong po ng mga kapatiran sa MCGI po. Ipinagkakaloob po namin sa inyo itong tangke at itong hose. Sana po ay makatulong ito kahit sa maliit na paraan sa inyo po at opo mapakinabangan ng ating mga estudyante. Maraming salamat po sa Diyos at ma'am, sana po kupahintulot, makabalik kami dito loobin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, no. Talagang inantay po tayo ng ating principal din, kuya, hindi na natulog. At bago po kami magpaalam, kuya, may inihanda pong pagbati ang ating mga kapatid mula sa Talisay, Karkar at Dalaget chapter. 1, 2, 3. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Goodbye! Maraming salamat sa Diyos. Back to you, kuya. Maraming salamat, Sister Irish. At once again, sa lahat po natin mga kapatid dyan sa Cebu ngayon sa Argao, maraming salamat po sa patuloy nating pakikipagkaisang tayo po ay makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng isang anak ng OFW na nagsikap sa pag-aaral upang makatulong sa kanyang magulang at ngayon ay tumatayo ng breadwinner sa kanilang pamilya. Kahit na mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Joe Salinog, 40 years old. Nakatira po sa Las Marinas City, Cavite. Yung pamilya po namin, masasabi ko po typical lang. Hindi naman po kami mayaman. Ang tatay ko po siguro po 1 taon pa lang ako, nagpunta na po siya ng ibang bansa upang makipagsapalaran bilang isang OFW. Ganun din yung aking ina. Aside from yung father ko po nagtatrabaho sa ibang bansa, yung magulang ko, yung nanay ko naman po, nagtitinda rin po siya. Nung bata po ako, sinasama niya rin po ako noon sa pagbibili ng mga paninda namin. Yung college po kasi ako, awa ng Diyos na bigyan naman po, nakapasa po ako bilang DOST scholar. Parang yun po yung ginol ko rin po noon para makatulong makabawas sa gastusin sa eskwelahan. May bahagi po ng tuition ko po na sinasagot ng gobyerno. Nung mga panahon na po yun, siguro po in terms of struggles, yung manirahan po ng mag-isa. Kasi po lalo po nung college, nagbo-board po ako nun. So yung struggle po na ikaw po yung magbabudget ng pera, kung para sa kakainin mo sa buong linggo, yung pagbabudget rin po para sa transportasyon, siguro po nung mga panahon na yun yung masasabi ko pong struggle. Pero hindi po pumasok sa isip ko na tumigil. Ang ano ko po nun sana yung masuklian ko man lang yun na itulong nila sa amin, yung magkapatid. Yung napagtapos po nila kami, yung sakripisyo po nila para sa amin. Sa akin po nun, yung makahanap po ako ng hanap buhay, para maibalik ko naman po yung tulong na binigay po nila sa amin. Ang mga magulang ko po, pinagsikapan po nila na mapag-aral po kami at mapagtapos ng aking kapatid. Nakapagtapos po ako ng kursong Bachelor of Science in Computer Engineering sa Adamson University. Yung una ko pong trabaho, malayo po sa field na graduate ko. Naging salesman po ako ng mga internet cards. Sumunod po nun, nakakahanap din po akong trabaho bilang freelance na animator. So kahit papaano, medyo may connect na. Then after 3 years po ng pag-freelance, sinubukan ko pong pumasok sa IT company. Sinerte na mapawa ng Diyos na matanggap. Simula po noon, nag-stay na po ako bilang sa IT industry po.
Sa ngayon po, isa po akong tech lead sa isang IT company. Meron po akong hawak na ilang bilang ng tao na mga developers po. Pinakatrabaho ko po is mag-delegate ng task sa kanila. Kilala nyo rin po yung tao nyo na alam nyo po yung kakayahan nila para alam nyo po kung kanino nyo i-delegate ng tama yung trabaho, depende sa complexities po nun. Sa trabaho ko po ngayon, awa ng Diyos, 5 taon na po. Pero sa kabuuan po ng IT industry, siguro po nasa 15 years na po. Maaga po akong gumigising, mga 2:00 pa lang po ng madaling araw. Kasi ang shift ko po madaling araw din. Mag-check ng mga emails, yung mga pending na trabaho, and then magdi-decide kung paano siya i-assign sa mga tao. After po ng work, may mga obligasyon din po sa church. Masaya naman po dahil yung passion nga po na binabanggit natin is nahanap mo sa trabaho. At awa ng Diyos nakapagbigay naman po ng sapat para makatulong po sa pamilya. Pagpapagamot po nung sa magulang ko, tsaka po sa pag-aalalay po sa kanila sa mga pangangailangan po nila. Awa ng Diyos nabibigay naman po namin kung may mga hinihiling po silang mga kailangan po nila, lalo po sa medical. Sapat naman po na nakapagbibigay kami sa kanila para sa mga kailangan nila sa gamot, sa pagkain. Awa ng Diyos, tingin ko naman po na hindi man po ganun ka-alwan, sabihin, pero sapat po na kung may kailangan po sila na ibibigay po namin, awa ng Diyos. At masaya kasi yung pakiramdam na sana sila naman po yung humiling sa amin. Or kung mayroon pong may ibibigay na kusa galing sa amin, yun po, na pagkakaloob naman po ako ng Diyos. Ang lagi ko na po pinagpapasalamat sa Diyos kasi po, hindi niya po ako pinabayaan. Kasi po, kung tutusin po yung mga nauna ko pong trabaho, siguro na iraos ko lang po dahil hanggang bigyan po tayo ng kakayanan ng Diyos na maging maparaan. Siguro po, alalahanin nila yung kung paano ng mga naging sakripisyo ng magulang nila para sa kanila. At sikapin nila na in time kung loobin ng Diyos na tayo naman yung makapagbalik ng mga binigay nila o sinakripisyo nila sa atin. At yun lang manghawak po ng matibay sa Diyos na hindi ka po niya pababayaan. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan lang po ng sipag at tiyaga. Laban lang. At isa pong issue muli ang ating itinanong sa ating mga kababayan dito sa ating viewpoint. Sa iyong palagay, saang lugar at pagkakataon makikita at mauunawa ng tao ang halaga at kahulugan ng buhay? Pakinggan natin ang kanilang mga sagot at ganoon din naman, alamin po natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Saan bang lugar matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay? Ito na yun. Kasi po, ang halaga naman po ng buhay habang ang tayo ay tumutulong ng walang kapalit, ay doon ko masasabi na ang buhay natin ay may halaga. Sa akin po, syempre, bilang tao, hangat naman po natin ay sa langit. Pero kung ano po yung pagpapasya ni Lord sa huli, kung tayo man po may nagawa na kabutihan o mas marami kasamaan, siya na ho ang bahala. Yun lang naman. Sa iyong palagay, saang lugar at pagkakataon makikita ng tao ang halaga at kahulugan ng buhay? Sa amin pong palagay, makikita po ng tao ang kahulugan ng buhay kapag nakakada ng Diyos itinuturo sa bahay ng Diyos
Itinuturo yan sa iglesia ng Diyos. Lahat ng utos ng Diyos, yan ay itinuturo sa lugar na kung tawagin sa Biblia ay bahay ng Diyos. Doon sa Ezra 7:23, ganito po ang nakasulat. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Sabi ng Biblia, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Ang utos ng Diyos dapat gawin sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos po ay ang iglesia ng Diyos. Yan po'y nakasulat sa lahat ng Biblia. Tuloy-tuloy po naman ang atin pong pagnanasa na makahikayat at ang atin pong mga kapwa-tao ay makumbinsin na huwag nating palagpasin ang ating pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Pagka tayo po ay may pagkakataon na makagawa ng kabutihan, makapagparamdam ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, ay huwag natin itong palagpasin. Kagaya nga po ng sinasabi doon sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Ate, ano po yung mura niyo po na ulam? Ito, 25. Wala po pong mura dyan po, ate. Hotdog. Ito lang po kasi yung pera ko. Ano? Mura po na pagkain. Anong pagkain? Mura po. Mura? Meron. Mura. Kakain kayo o balot lang? Take out? Kakain po sana ako. Kakain po sana ako, kaso lang. Sige. Kaso lang. 5 pesos lang po yung pera ko. 5 pesos lang pera mo. O sige, sawa. Bigyan mo ng kanin, Jess. Upo ka lang dito. Bigyan mo. 5 pesos lang daw ang pera niya. Bigyan mo lang ng buka o Lang. oh, mura. Kaon ka. Kaso lang, kulang po yung pera ko, ate. Kaon ka gulay. Opo. Kain ka ng gulay. Opo, kakain naman po ako. Ito, tag-30 lang. 30, wala pa pong mas mura po dyan. Wala na. Kulang po kasi yung pera ko eh. 5 pesos lang po yung pera ko. Ito, gusto mo ba? Opo. Ate, baka pwede dito lang po ako kain. Hindi ka pa kumain? Po? Hindi ka pa kumain? Hindi pa nga po eh. Paano na? Bigyan kita ng ano? Yan na lang. Bigyan kita ng ano, trabaho. Kakanin. Ate, Ha? Sige lang. wala po akong pambayad. Sige na. Libre ko na lang sa'yo. Salamat po, ate. May sakit po. Eh, ate, ito na po yung bayad ko po. Para sila na
pagsubok, saka problema, doon lang po kumbaga marirealize kung gaano kahirap ang buhay na nadadanas ng tao. Pero kung may Diyos po tayo kasama, wala po imposible sa Kanya. Ayun, salamat po sa Diyos. Sa isa pa pong tanong, saan ba dapat tayo pumunta kung gusto nating maging makabuluhan ng ating buhay? Kung gusto po nating maging makabuluhan ng ating buhay dito sa mundo, dapat andun po din meron po tayong Diyos sa ating buhay. Dahil po wala po tayong Diyos, di po natin malalampasan lahat ng problema natin po sa buhay. Sa iyong palagay, saang lugar at pagkakataon makikita ng tao ang halaga at kahulugan ng buhay? Sa palagay ko po, makikita po yung halaga ng buhay na makikita ng kapwa-tao natin sa sa pagsunod po natin sa salita ng Diyos. Kasi yung pagsunod natin sa aral, nandun na matututunan natin kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa, matuto tayo umibig sa kapwa, sa ating mga kapatid na mahihirap. Yun, sa palagay ko po din makikita yun. Ayan po. Saan po ba dapat tayo pumunta kung gusto nating maging makabuluhan ng buhay natin? Para maging makabuluhan ng ating buhay, mas maganda yung marinig natin yung aral ng Diyos, makasunod tayo sa aral. Nakalagay naman sa Biblia kasi yun, habang bata pa tayo, sumunod na tayo sa salita ng Diyos upang maging makabuluhan ang ating maging buhay at sa pamamagitan nun makikita ng kapwa-tao natin at sila ay maengganyo din natin na makinig ng salita ng Diyos. Sa iyong palagay, saang lugar at pagkakataon makikita ng tao ang halaga at kahulugan ng buhay? Sa akin pong palagay, makikita po ang sa isang lugar o halaga po ng buhay is kung saan ka po napapakinabangan. Lalo tigit po kung ikaw po ay napapakinabangan sa kasang-ayon kung ano yung dahil ng pagkakagawa sa atin, naturuan po tayo para lumakad po sa daan na dapat natin lakaran, which is yung mabubuting gawa po. So kahit man po sa ang dako, maging literal man, ano man pong dako tayo maparoon, isang bagay po is yung tayo po ay makagawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na po sa kasambahay sa pananampalataya. Yun po. So, isang dako naman po is yung pong kapatiran ng itinuturo po sa atin ng Biblia. Yan po. Sige, follow up lang po. Saan ba tayo dapat pumunta kung gusto nating maging makabuluhan ng ating buhay? Saan po tayo dapat makapunta para mas makabuluhan ng ating buhay? Kung mas lalawakan po, ayon po sa aking pagkakaintindi, kung mas lalawakan po natin yung pananaw, mas magiging makabuluhan po ang buhay doon po sa langit na paroroonan kung tayo po ay papalarin, kasi mas magiging makabuluhan po tayo roon. Ayun po. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang kabuluhan mo sa buhay? May nagsabi na hindi ang pagiging masaya lamang ang kabuluhan ng ating buhay. Magiging makabuluhan ang buhay kung tayo ay magiging marangal, mahabagin, at magiging matulungin sa ibang tao. Pero saan kaya mas magkakaroon ng kabuluhan ng ating buhay? Ang aral ng Diyos, matututuhan mo sa iglesia ng Diyos. Sa Bibliang Katoliko mismo ang nakasulat ganito. Sakaling ako'y maantala, ay nalalaman mo kung paano ka dapat kumilos sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. Yan ay nasa Bibliang Katoliko, sa Bibliang Protestante, sa iba-ibang salin ng Biblia. Ang bahay ng Diyos dito sa lupa, kung saan tayo nararapat matuto ng lahat ng aral ng Diyos. Sabi ng talata, kung ako'y maaantala, ay nalalaman mo kung paano ka dapat kumilos sa bahay ng Diyos. Kung paano ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Kasi yan pong utos, mga kapatid. Yan ay hindi kahit saan matututuhan mo.
Ang utos ng Diyos, itinuturo sa bahay ng Diyos. Itinuturo yan sa iglesia ng Diyos. Lahat ng utos ng Diyos, yan ay itinuturo sa lugar na kung tawagin sa Biblia ay bahay ng Diyos. Doon sa Ezra 7:23, ganito po ang nakasulat. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Ang sabi ng Biblia, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Ang utos ng Diyos dapat gawin sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos po ay ang iglesia ng Diyos. Yan po'y nakasulat sa lahat ng Biblia. Tuloy-tuloy po naman ang atin pong pagnanasa na makahikayat at ang atin pong mga kapwa-tao ay makumbinsin na huwag nating palagpasin ang ating pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Pagka tayo po ay may pagkakataon na makagawa ng kabutihan, makapagparamdam ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, ay huwag natin itong palagpasin. Kagaya nga po ng sinasabi doon sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Ate, ano po yung mura niyo po na ulam? Ito, 25. Wala po pong mura dyan po, ate. Hotdog. Ito lang po kasi yung pera ko. Ano? Mura po na pagkain. Anong pagkain? Mura po. Mura? Meron. Mura. Kakain kayo o balot lang? Take out? Kakain po sana ako. Kakain po sana ako, kaso lang. Sige. Kaso lang. 5 pesos lang po yung pera ko. 5 pesos lang pera mo. O sige, sawa. Bigyan mo ng kanin, Jess. Upo ka lang dito, pasok. Bigyan mo. 5 piso lang daw ang pera niya. Bigyan mo lang ng buka o Lang. oh, mura. Kaon ka. Kaso lang, kulang po yung pera ko, ate. Kain ka gulay. Opo. Kain ka ng gulay. Opo, kakain naman po ako. Ito, tag-30 lang. 30, wala pa pong mas mura po dyan. Wala na. Kulang po kasi yung pera ko eh. 5 pesos lang po yung pera ko. Ito, gusto mo ba? Opo. Ate, baka pwede dito lang po ako kain. Hindi ka pa kumain? Po? Hindi ka pa kumain? Hindi pa nga po eh. Paano mo? Bigyan kita ng ano? Bigyan kita ng ano sa bawal sa kanin. Ate, Ha? Sige lang. wala po akong pambayad. Sige na. Libre ko na lang sa'yo. Salamat po, ate. May sakit po. Eh, ate, ito na po yung bayad ko po.
Ate, pasensya na po sa abala po. Ay, okay lang. Wala po akong pera po, ate. Ako lang bahala. Gusto mo? Sige po. Ate, salamat po. Welcome. Salamat po sa Diyos. Baka pwedeng pabalot ko na lang po ito. Uwi ko po sa kapatid ko po. Pabalot ko na lang po. Di, mag-ano ka na lang ng isa. Joyce! Ay, isa ka rice, be, balot. Ubusin mo na lang yan. Ma'am, salamat po, ma'am. Uwi mo ito sa sa kapatid mo, ha? Ate, Sa papa at tatay mo, ha? maraming salamat po talaga. Salamat po talaga sa Diyos. Pag nagugutom kayo, balik lang kayo dito, ha? O, hingi lang kayo ng pagkain, bibigyan kita. Salamat po, ate. Eh, muli lang ako, eh! Ate, salamat po sa Diyos, ate. Ibigay mo yan sa kapatid mo, ha? Opo. Maluwag sa pakiramdam at saka masaya. Masaya talaga. Yan, pag nakakatulong kayo ng isang tao, talaga, maluwag sa pakiramdam. Kahit sino pag humihingi ng tulong at sa tingin niyo na nangangailangan talaga, kailangan tutulungan natin. Kasi hindi man sa atin ito nga blessing, galing ito sa Panginoon lahat. Kaya kailangan i-share din. Mahirap din po kami, so ayun. Gusto ko lang din po makatulong sa iba. Kasi hindi naman po basihan yung itsura eh. Kung gusto mo talaga tumulong sa isang tao, ganun po. Natutunan ko po na dapat tumulong po tayo kahit wala man lang silang ibalik sa iyo, basta makatulong ka lang. Nagpapasalamat po ako kasi marami akong natutunan ngayon, natutunan kong tumulong, ganun po. Thank you. Kasi may mga anak ako, pero kahit na mahirap kami, magbigay talaga kami, kahit mahirap talaga kami. Sa ganyan kasi mga bata, maawa kasi talaga kami, ma'am. Kahit konti lang yung tinda namin, nagtitinda lang kami ng konti. Basta maawa lang talaga kami sa mga ganyan. Lumaki ako sa hirap, syempre. Yun lang. Pagdating sa mga ganyan kasi, naawa talaga ako. Maliit na bagay lang naman yan. Anyway, yung pera makikita din naman yan, di ba? Masaya, magaan, pagaan sa loob kasi may natulungan kang tao. Yung walang kapalit. Ngayong gabi na po ang pasimula ng ating naman pong mass indoctrination. Ang members po ng Church of God International o MCGI ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo kami sa opening ng ating mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mamaya na po ito, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po ay mapaunlakan po ninyo ang aming munting paanyaya na ito. Ang segment po natin na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay inyo po namang napapanood every Monday alas 6 po ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga public services sa pamamagitan po ng ating programang Serbisyong Bayanihan. Mula po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 po ito ng hapon. At inuulit natin, ang MCGI Charity Center po ay nakabukas naman sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City every Friday. Ang MCGI Clinic po ay naglilingkod naman sa inyo para po sa mga libreng medical services, dental services, iba't iba pong mga laboratory services para sa ating mga kapwa-tao. Open po yan para sa lahat
Wala po tayong itinatangi. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong pong political affiliation, wika, lahi o kulay, welcome po kayo. Ang ating registration po, 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. Kasabay po niyan, yun namang La Verda Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Pag Friday po, 5 o'clock in the morning din hanggang alas 9 po ang registration dyan. Pero pag Lunes hanggang Huwebes, yan naman po yung nakabukas din, ano? At yan naman po ang registration natin ay from 10 o'clock in the morning to 12 noon. Kaya sana po, kung kayo ay mayroon pong ibig na maikonsulta o mabigyang lunas sa inyong mga karamdaman, kung ano po yung mga available services natin, bukas naman po yan para sa lahat. Libre lang naman po yan. At habang kayo naghihintay mapagserbisyuhan, meron naman tayong kaunti pong pantawid gutom na din dyan kung abutin po kayo ng tanghali at maging yung almusal pagpuntan nyo ng maaga kasi yung atin pong Friday services from 5 o'clock to 9 o'clock po in the morning ang ating registration. Kaya medyo mas maaga po yun. Kaya meron na po tayong inihahandang kaunting pangtawid gutom na libre naman para sa atin pong mga kababayan na nangangailangan. Magsadya lamang po kayo dyan po sa ating mga location na yan. Isa po sa Apalit, Pampanga at isa naman po sa Marikina City. At yung iba't ibang mga schedules po natin, pati na ang pag-ikot ng ating pong mobile dental and optical clinic sa Luzon, Visayas at Mindanao, alamin lang po ninyo ang ating mga schedules sa ating pong mga social media accounts at sa iba't iba pong mga platforms na ating ginagamit. Yan po ay maaari ninyong ma-avail. Libreng serbisyo po yan. Wala po tayong hinihintay na anumang kapalit. Ito po ay sa layunin natin na sama-sama namang makatupad ng kautusan ng ating Panginoon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At sa pamamagitan po niyan, minsan pa kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Tutukan niyo po ang pagpapatuloy ng Good Morning Kuya ngayong araw po na ito sa ating pong programa. At kami naman ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Samantala, iiwan namin sa inyo ang isang awitin na nagpapaalaala na kung ano man ang ating tinatangkilik sa buhay, mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay na ito. Sa kanyang rendition ng awiting, Kung Hindi Dahil Sa'yo, narito po si Brother Daniel Cabalde para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning! aking makilala. Nagbago ang lahat sa aking buhay. Ang pag-ibig mo ay naramdaman, kasama kong lagi bawat araw. Hinahang mo sa mga kasalanan, puso ko'y tinamnan ng katwiran. Napawi ang aking mga kalungkutan, lahat ng iyan ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan, kung hindi dahil sa iyong pagmamahal, kung hindi dahil sa iyong Ama, ang buhay ko'y walang saysay. Kasalanan, puso ko'y tinamnan ng katwiran. Napawi ang aking
dahilan